Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus, tandaan niyo ito. Ang pumasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng pantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pa nga'y patakbong lumalayo, sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiya-siya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ang pahayag po ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ay bahagi pa rin ng kanyang pahayag tungkol sa kanyang sarili bilang mabuting pastol. At kung may mabuting pastol, ibig sabihin may masamang pastol. At narinig po natin sa ating mabuting balita nga ang pangunahing pagkakaiba ng dalawa. Na kung ang mabuting pastol ay naparirito, pumupunta sa atin upang magbigay ng buhay, buhay na ganap at kasiyasiya. Ang masamang pastol, ang hindi mabuting pastol, ay pumupunta lamang, dito, sabi ni Kristo, upang magnakaw, sumira, at pumatay. Kaya, ang laki ng pagkakaiba, ibang-iba. Kung bakit tayo'y nagkakamali pa sa pagpili sa kanila. Halimbawa, dahil nga po ngayon ay eleksyon, alam naman natin sa maraming mga pagkakataon ang kaibahan ng mga kandidato. Kung sino talaga yung matino at kung sino yung hindi matino. Kung sino talaga yung may puso sa paglilingkod at kung sino yung nagpapakita lang tuwing eleksyon. Kung sino talaga yung walang record at kung sino yung mga nasasangkot sa kaso. Kung sino talaga yung mabuti at kung sino yung pakitang tao. Sa maraming mga pagkakataon, alam natin kung bakit sa marami rin namang pagkakataon, pinipili pa natin yung hindi mabuting pastol. Nasabi ko kahapon na sa lahat siguro ng mga hayop, ang mga tupang isa sa pinaka tanga. Kaya madali silang mawala, madali silang masilo, madali silang mapahamak. Kaya lang, mukhang sa sinasabi ng Panginoon sa mabuting balita, mabuti pa yung mga tupang tanga, sumusunod. Yung tao na may isip, na mayroon sanang talino kung bakit hindi ginagamit ang talino at isip sa mabuti, sa mga bagay na may katwiran. Kung bakit ang pinangangatwiran
ay yung kasalanan, ang kasamaan, ang hindi tama. Minsan pinagtatanggol pa ang mali na o hindi tama. Madalas ang contention ay, gumagawa naman ng mabuti. Tama na walang taong perpekto. Ang Panginoon lamang ang talagang pinakamabuting pastol. Pero may mga red flags tayong dapat iwasan. Halimbawa, yung nasasangkot sa katiwalian. Hindi po pwedeng nasasangkot sa katiwalian ay okay na. Dahil may binibigay naman. May ginagawa namang mabuti. Halimbawa, yung alam nating sa sariling pamilya nila ay responsable. Okay naman sa bahay. Ang totoong kabutihan, sa pamilya unang nararamdaman at pinaparamdam o pinapakita yan. Alam naman natin na yung kandidato ay pumapatay o nagpapatay o kaya pabor sa pagpatay. Ba't ba natin iboboto? Again, walang perpektong tao pero may mga major red flags na dapat tayong iwasan sapagkat yung mga major red flags na yan ang nagsasabi sa atin na hindi totoo ang kanyang kabutihan. Ang kanyang kabutihan ay front lang. Na gumagawa siya ng mabuti pero ang ginagawa niyang masama ay mas malaki at mas seryoso at mas marami. Isa pa, kung sa mga simpleng trabaho nga po, ang dami nating hinihingi. NBI clearance, barangay clearance. Napaka-stricto natin, college graduate. Bakit hindi tayo maging stricto? Pagdating sa ang paglilingkuran na ng ating ibobotong kandidato ay buong bayan na. Buong bansa na. Itaas naman natin ang kalidad ng politika sa bayan na ito. Pumili tayo ng wasto. Piliin talaga natin yung alam natin, ramdam natin na mabuting wasto. Marami sa atin ang napapasana o naiinggit sa mga bayan o sa mga lipunan na mayroong governor, vice governor, mayor, vice mayor, mga konsehal. Kahit mga iilan lang yan. Napapasana all tayo, nainggit tayo sa mga bayang pinaglilingkuran ng mga politikong yan. Sana siya ang konsehal dito sa amin. Sana siya ang kapitan namin. Siya na ang... mga kapatid, tandaan po natin na hindi tungkol sa swerte ang nangyayari sa mga bayan na yan na pinaglilingkuran ng mga mabuting pastol ng mga politiko. Hindi basta nahulog sa langit yung mga politikong yan. Binoto nila yan. Yan ay produkto ng kanilang pagdarasal, ng kanilang pamimili, at ng kanilang pagboto ayon sa kanilang malinis at informed na konsensya. Sumugal sila, kaya ngayon inaani nila ang risk na ginawa nila. Kaya sana, sa pagboto, sabi ko nga kahapon, makinig tayo sa ating mabuting pastol. Tumahimik muna tayo sa mandali. Sapagkat nitong nagdaang mga kampanyahan, ang dami nating narinig, ang dami nating nakikita. Isettle natin ang ating sarili. Kumalma, bago bumoto, magdasal muna. Mag-isip-isip muna. Siya nga ba talaga ang gusto ng aking mabuting pastol na si Kristo na aking iboto? Huwag mo po sayangin ang inyong boto. May mga nagsasabi ko minsan, Father, gusto ko sanang iboto yan. Kaya lang hindi naman lumalabas sa survey. Gusto ko sanang iboto yan, kaya lang hindi kilala Gusto ko sanang iboto yan kasi mukha namang okay siya. Para, kaya lang, Father mukhang siguradong matatalo Hindi masasayang ang boto mo kahit matalo. Ang binoto mo na produkto ng pagdarasal mo at para sa iyo'y karapat-dapat manalo. Pero natalo, hindi masasayang ang boto mo. Masasayang ang boto mo sa isang hindi karapat-dapat na kandidato kahit pa ito ay manalo. Besides,
Wala naman makakaalam ng boto mo eh. Maliban sa sabihin mo. Pero ang Diyos, kitang-kita ang boto mo. Sa boto natin, naninindigan tayo para kay Kristo. Tandaan natin na ang iboboto natin ay maglilingkod sa kawan ni Kristo. Hindi sa kawan ng kahit sino. Maliwanag yan ang sabi ni Kristo kay Pedro, pakanin mo ang mga tupa ko. Hindi niya sinabing, Pedro, yung mga tupa ko, ibibigay ko na sa iyo na, pakanin mo ngayon, ang mga tupa mo, bahala ka na sa kanila. Hindi. Kaya't ang bumoto ng isang karapat-dapat na kandidato ay bumoboto para kay Kristo. Sapagkat ang itinataas natin dito at ang sinasaalang-alang natin dito ay ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. At pag nagkagayon, hindi pa man nagkakaroon ng resulta ng eleksyon, panalo na tayo sa mata ng ating Panginoon. Again, itaas natin ang kalidad ng politika sa bansang ito. At ang isang paraan ng pagtataas ng kalidad ng politika sa bansang ito ay yung maramdaman ng mga karapat-dapat na kandidato na marami pa rin sa kanilang bumoboto. At maramdaman ng mga hindi karapat-dapat na kandidato, teka, marami nang bumoboto sa mga kandidatong hindi kilala, sa mga kandidatong hindi nagbibigay ng pera, sa mga kandidatong hindi naman mayaman, sa mga kandidatong nag-aaral talaga, sa mga kandidatong mabuti talaga. Teka, nag-iisip na ang tao. Dapat, ang bawat eleksyon ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga karapat-dapat na kandidato. Kung sila'y karapat-dapat sa pwesto, kung dapat pa rin silang maging mayor, kung dapat pa rin silang maging governor, kung dapat pa rin silang, boto natin. Kung talagang maganda ang ginagawa nila, kung talagang nagpapakabuti sila, para makapagbigay sila kanila ito ng inspirasyon. Ngayon, hindi man manalo yung mga karapat-dapat na kandidato, at least maramdaman nila, marami pa rin bumoto sa kanila. So, ibig sabihin, tumataas na kahit papaano ang antas, ang kalidad ng politika sa bayan na ito. Mag-iisip-isip na ang lahat eh. Dapat itaas natin eh. Masyadong mababa kasi sa pagkakataon ito. Kahapon ay Mother's Day, araw ng mga ina. Nakalimutan kong sabihin na dapat tinataas din natin ang antas, ang pagdiriwang ng mga ganong selebrasyon. Ang ibig ko pong sabihin ay bagamat lahat naman ng ina, babaeng may anak, ay pwedeng batiin Happy Mother's Day. Sa palagay ko ay mas karapat-dapat batiin at hindi natin dapat kakalimutan yung mga nanay na talagang nagpakananay. Kasi sabi nga natin ay madaling maging nanay. Mag-anak lang, nanay na. Pero mahirap ang magpakananay. Yung nanay na iisipin muna ang anak bago ang sarili. Yung nanay na magsasakripisyo talaga para sa kaniyang mga anak. Yung nanay na kakalimutan ang lahat para sa kaniyang mga anak. Yung sila. Sila ang mas karapat-dapat na pahalagahan. Gayon din ang mga ama na nagpapakaama. Gayon din ang mga responsable at magalang, mababait na mga anak. May malasakit na kapatid o kaibigan. Lahat dapat pakitunguhan ng maganda. Pero dapat mas maramdaman ng mga karapat-dapat na ito. Yung mga nagsasakripisyo talaga, yung iniisip muna talaga tayo bago ang sarili nila, na pinaka-pinahalagahan natin sila. Para ito'y makapagbigay ng inspirasyon sa kanila. Dahil mahirap maging mabuting pastol, di ba? Para naman maramdaman nila, nakikita natin ang sakripisyo nila. At upang tularan din naman sila ng iba. Ito sanang hilingin nating biyaya ngayon sa ating banal na